Salamat sa inyong lahat. Salamat sa ating District Presbyter. Ang gabi. Nagkataon na ako'y isang imbitado sa kasal. Kaya napunta dito ng maaga para makarating at hindi maantala, mag-advance na lang. Kasi ang biyahe ay hindi natin alam. Wala pa akong traffic pass. Mayroon lang pa akong Apple ID. Praise God. At salamat sa Panginoon. Ang ganda naman yung biyahe na ingatan po tayo ng malakas ulan. Pero salamat sa Diyos. Hindi tayo pinabayaan. Ganon din sa inyo. No? Darating kayo sa lugar na ito. Iniingatan tayo ng Panginoon. Nagtagumpay kayo sa araw na ito. Maraming pwedeng gawin. Maraming pumapasok sa isip. Kung ano-ano na lang. Pero salamat sa Diyos, hindi naging hadlang yun para ikaw ay hindi makarating dito. Nakarating tayo dito, mga kapatid, dahil gusto natin magpuri sa ating Panginoon. Dahil gusto natin pakainin ang ating mga kaluluwa sa salita ng ating Panginoon. At dahil gusto natin damhin ang presensya ng Diyos, mga kapatid. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah! Kayo po tayo lahat, mga kapatid, tayo ay magbabasa. Hindi sanay sa ganito eh. Sabi ng asawa ko, maglagay ka naman ng ano. Try natin, mga kapatid. Praise God. Sa Ephesians chapter, ayun, tama. Ephesians chapter 6, verse 10 to 17, nakalagay po dyan, mga kapatid. Ang sabi diyan, finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Put on the whole armor of God, that ye may able to stand against the wiles of the devil. For we wrestle not against the flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against the spiritual wickedness in high places. Wherefore take unto you the whole armor of God, that ye may be able to stand in the evil day, and having done all, to stand. Stand therefore, having your loins girt about with truth, and having on the breastplate of righteousness, and your feet shod with the preparation of the gospel of peace. Above all, taking the shield of faith wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked, and take the helmet of salvation and the swords of the Spirit, which is the Word of God. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Yuko natin ang ating mga ulo. Tayo po'y manalangin sa ating Panginoon. Purihin ka, O Diyos, sa oras na ito. Kami po ay makikinig ng mga salita. Dalangin namin sa iyo, Panginoon, na pagpalain kami at ikaw ang malayang kumilos, mangusap sa aming kalagitnaan sa oras na ito, Panginoon. Hallelujah! Ang iyong mga salita ay ipagkain sa aming mga kaluluwa. Datapwat ang presensya mo, Panginoon, ay nagmumula sa iyo, O Diyos. Kaya kami nanalangin sa iyo, Panginoon. Ikaw ang malayang kumilos sa aming kalagitnaan. Purihin the Lord, gamitin mo iyong lingkod, wala akong magagawa. Ikaw lamang ang mangusap sa aming kalagitnaan. Plead your blood over us, O Lord. Ano mang gawin ng kaaway, hindi ito mananaig laban sa iyong kapangyarihan. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Palakpak sa ating Panginoon at kapatid. Hallelujah. Praise God. Bago tayo na po, dalhin ko kayo sa topic na nagsasabing the battle of faith. Pwede na tayo makaupo mga kapatid. Meron po akong kasama si Brother James Sumido, young people doon sa Villar, mga kapatid.
magkasama dahil kami po ay nagbayanihan noong Friday para may tayo po ang aming simbahan doon. Bayanihan ang lahat ng young people, sa mga nanay at tatay. Ako kasi medyo malaki, ako yung tagapatat doon sa karsada. Habang inalagay mano-mano, habang nilalagay nila doon yung mga graba, mga bato, iiwan lang nila yun. Kasi para mabilis, din ako naman ang taga-pala, din may mga putik, lalagyan ko ng bato, ako naman ang taga-tanggal. Kasi malaki daw ang aking katawan. Hindi naman ikailangan ang putik. Praise God, kaya medyo masakit ang mga katawan, kaya sabi ko sa kasama ko sa mga ko, pagbalik ikaw mag-drive. Pagpunta ako muna. At salamat sa Panginoon. Hindi naman tumagi si Father Julius, mga kapatid. Salamat sa Diyos at sa bawat isa sa atin. Ito lang ang aking laging sinasabi sa bawat isa. Ang salita ng Panginoon ay pagkain ng ating mga kaluluwa. At hindi po ako nagbibigay ng presensya sa inyo. Ang Diyos po ang nag-touch sa bawat isa sa atin. Depende po yan sa iyo ngayon. Gusto ba natin na madama natin ang presensya ng ating Panginoon, mga kapatid? So, depende po yan sa iyo. So, habang tayo nag-aaral ng salita ng Panginoon, pinapakain natin ang ating mga kaluluwa, i-focus natin ang ating isipan sa Diyos, ang ating puso sa ating Panginoon, at manalangin ka, Lord, touch my heart. At hindi po tayo bibiguin ng ating Panginoon. Hindi po tayo pababayaan ng Diyos na lalabas tayo sa lugar na ito, na dry ka pa rin. At i-desire natin sa ating puso na lalabas ako sa lugar na ito, Panginoon, na punong-puno ng iyong banal na Espiritu Santo, na ako'y nadama ko, Panginoon, ang iyong presensya. Kung ano yung desire mo, sabi ng Biblia, yun po ay mangyayari. Palagpakan natin ang Diyos, mga sabi dito sa Tagalog, dadapat ikaw, ang sabi doon sa ating binasa, mga kapatid, sa Ephesians, katapos-tapos ay magpakalakas kayo sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan, mga bis kayo ng buong kagayatan sa Diyos, upang ako'y magsitibay, upang kayo'y magsitibay laban sa mga lalang ng Diablo. Sapagkat ang ating pakikipagbagay hindi laban sa laman at sa dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadiliman nito sa sanlibutan, laban sa mga ukol sa Espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Dahil dito, magsikuha kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y mga tatagal sa araw na masama, at kung magawa, ang lahat ay magsitibay. Yung po ang sabi ng Bible. Verse 14, magsitibay na kayo na ang inyong mga baywang ay may bigkis na katotohanan. Narinig ko, mayroon pong nabaptize. Salamat sa Diyos, kayo po ay pinalaya ng katotohanan, na may sakpat na baluti ng katwiran. Praise God. Ang inyong mga paa ay may panyapa na paghahanda ng Ebanghelyo ng kapayapaan. Bukod dito ay taglayin ninyo ang kalasat ng pananampalataya. Praise God. Na siyang ipapatay ninyo sa lahat ng mga niningas na sa suligi ng masama.
Magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan. Praise God, hallelujah. At ang tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos, na magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daing na buong panahon at mga puyat sa buong katiyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal. So sa bawat isa sa atin, mga kapatid, nung tinanggap natin ang ating Panginoon, dahil na narinig natin ang salita ng Diyos, binabible studyhan tayo, pinangaralan tayo, sinisira tayo ng ating mga kaibigan, ini-invite tayo sa church, dinadala tayo doon, at pagdating doon sa church, pinapangaralan tayo ng salita ng ating Panginoon, kaya ikaw ay tumanggap sa Diyos. At ginawa mong sa iyong buhay habang ikaw'y nakikinig, nagdesisyon po tayo na tayo'y tumanggap sa Panginoon bilang personal na ating tagapagligtas, di ba? Lahat tayo na-baptize. Binaptize tayo ng dahil sa salita ng ating Panginoon. Pagkatapos natin na-baptize, tumanggap sa salita ng ating Panginoon, sumunod sa tuntunin, sumunod sa salita ng Panginoon, praise God, nagpabautismo tayo sa tubig, tumanggap tayo ng banal na Espiritu Santo dahil yun po ang kailangan sa bawat isa sa atin. Dahil hindi po tayo makapasok sa langit kung hindi tayo mabautismohan sa tubig sa pangalan ng Panginoon Jesucristo at sa Espiritu Santo, na magsasalita po tayo ng iba't ibang wika na ayon sa ipasalita ng Espiritu sa atin. Nangyari na sa atin yun, mga kapatid, at pagkatapos nito, hindi po katapusan yung tinanggap mo habang ika'y nabubuhay sa mundong ito, mga kapatid, mayroon po tayong labanan. May labanan po tayo. Praise God. Ang mga tao, ang mga sundalong may dedikasyon, mga kapatid, sa kanilang tungkulin, habang lumalaban, masaya. Habang sila ay nagtatrabaho sa kanilang trabaho, basta may dedikasyon, mga kapatid, masaya silang ginagawa ang kanilang trabaho. Ganon din sa atin. Habang nandun tayo sa labanan, dapat masaya tayo dahil mayroon tayong Diyos na naggagabay sa atin, na nagbibigay sa atin ng promise, I will not leave you nor forsake you. May mga labanan na napakahirap, pero mga kapatid, sa isip lang ng tao yan. Kung naalala natin ang Diyos palagi sa ating mga buhay, hindi mahirap pagdating sa labanan. Kaya nga pagka sinabi mong mahirap ang laban, parang napakahina ang iyong pananampalataya sa ating Panginoon. Now, the battle of faith, mga kapatid, yung labanang spiritual, praise God. Dito po sa 1 Timothy chapter 6, verse 11 to 10, sabi diyan, but you, man of God, flee. Mayroon pala doon. Hindi ko makita. Dito na lang. Nasaan na tayo? Flee from all this and pursue righteousness, godliness, faith, love, endurance, and gentleness. Fight a good fight of faith. Take hold of the eternal life to which you were called when you make your God confession in the presence of many witnesses. Sa Tagalog, natakwat ikaw o tao ng Diyos. Tumakas ka sa mga bagay na ito at sumunod ka sa katwiran, sa kabanalan, sa pananampalataya, sa pag-ibig, sa pagtitiis, sa kaamuhan, makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaga sa pananampalataya. Mananan ka sa buhay na walang hanggan
dito'y tinawag ka at ipahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming mga saksi. Ang ating pakikipaglaban, mga kapatid, ay kailangan, sabi doon, sumunod. Sabi dito, mga kapatid, tumakas ka sa mga bagay na ito at sumunod ka sa katwiran, sa kabanalan at sa pananampalataya. Sumunod na tayo sa katwiran. Sa labanan, hindi pwedeng magkanya-kanya. Sa gira, sabihin ng kapitan, "Men, doon! Ay, kayo lang doon! Dito ako!" Kailangan sumunod sa instruction. Katulad lang din yan ng basketball. Ayan. Pagka hindi ka sumunod sa coach, sigurado ka tatanggalin ka. Kapag ka naging buhaya ka, ikaw ang dahilan, kapag natalo yung team ninyo. Kailangan may instruction. Kailangan sumunod, mga kapatid, na ang sabi ng Bible, sumunod sa katwiran, sa kabanalan, sa pananampalataya, sa pag-ibig, sa pagtitiis, may pagtitiis, sa kaamuhan. Praise God, makikipagbaga ka ng mabuting pakikipagbaga sa pananampalataya. Labanan ito, mga kapatid. Grabe ang labanan. Hallelujah! Manangan ka sa buhay na walang hanggan, na dito'y tinawag ka. Lahat tayo tinawag ng ating Panginoon. Lahat tayo tinawag ng Diyos. Na kapag tinawag tayo ng Diyos, mga kapatid, makikipagbaga tayo, makikipaglaban tayo, mga kapatid, dahil maraming ang sabi nga kanina sa pangangaral ng ating pastor, habang ika'y nagpapatuloy na naglilingkod, may mga bagay na mararanasan mo. May mga bagay na mararanasan natin. Praise God. Kaya sa ating paglalakbay sa mundong ito, mayroon tayong pakikipaglaban at sabi nito, makikipagbaga tayo ng mabuting pakikipagbaga sa pananampalataya. Mananang ka sa buhay na walang hanggan, na dito'y tinawag ka at ipahayag mo ang mabuting pagpahayag sa harapan ng maraming mga saksi. Habang tayo nagipaglaban, sabi nga dito sa ating nag-testimony kanina, mga kapatid, praise God, nagpapasalamat siya dahil mayroon siyang nasira ng mga kaluluwa, mayroon siyang pinangaralan, mayroon siyang binahagian ng salita ng ating Panginoon. Yan pong ating alam nyo ba, mga kapatid, na kapag tayo ay nagdadala ng kaluluwa sa harapan ng Panginoon, naghahanap tayo ng mga kaluluwa na dadalhin natin sa ating Panginoon, natatalo natin ang kalaban na yan. Alam mo kung saan tayo natatalo? Sa pagbanjing-banjing natin. Punta sa ice-cream, walang ginagawa. Punta sa computer shop, walang ginagawa. Hindi sa cellphone, hindi nagsishare. Doon tayo natatalo ng kalaban. Alam niyo ba, labanan po ito. At wala po tayo sa gawang sanlibutan, mga kapatid. Mga mananampalataya po tayo at naglilingkod tayo sa ating Panginoon, na alam mo ang kalaban, mga kapatid, talagang tayo lagi ang punteriya. Ang mananampalataya lagi, sabihin ng kaaway, sige pa, brother, dito na bagitin. Sige pa, yan, tama yung ginagawa mo, sabihin ng kaaway. Sige, ibibisi mo yung buhay mo. Yan. Parang ganito. Yan. Pagka sumunod ka sa kanyang mga sinasabi, talo ka na sa labanan. Pero kung hindi mo pinakinggan, wala kang magagawa sa akin. Ako'y magbabahagi ng salita ng Panginoon. Isang labanan na may tagumpay, mga kapatid, sa harapan ng ating Panginoon. Yung pananampalataya natin, hindi natin iwaksi, mga kapatid. Yung ating natatanggap na kaligtasan, hindi natin pinagkait. Ipamahagi natin sa ating mga kaibigan na tatalo ang ating kalaban. Palakpakan natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Hebrews chapter 10, verse 23. Ang sabi diyan,
Let us hold tightly without wavering to the hope. Praise God. We affirm, for God can be trusted to keep His promise. Let us think of ways to motivate one another to act of love and good works. Pag sinabing good works, yung mabuting gawa, yung mabuting ginagawa mo sa harapan ng ating Panginoon. And let us not neglect our meeting together. And some people do, but encourage one another, especially now that the day of His return is drawing near. Malapit na ang Diyos. Malapit na ang kanyang pagbalik. Pagdating pala, malapit na yung kanyang pagdating. Praise God. Huwag dapat tayong maabutan na tayo natatalo sa ating pagkikipaglaban sa pananampalataya. Palakpakan natin ang Diyos, mga kapatid. Hallelujah! Mayroon po tayong labanan, spiritual. May labanan po tayo sa pananampalataya na kailangan natin kung ano ang sinasabi ng banal na kasulatan ay dapat natin gawin ito habang tayo naghihintay sa pagdating ng ating Panginoon. No? Ang sabi ng Panginoon, ang sabi ng banal na kasulatan, we are more than conqueror, di ba? Mahigit pa tayo sa mga mananagumpay. Praise God. At yun ang promise ng ating Panginoon. Bakit tayo more than conqueror? Dahil nandiyan ang Diyos. Hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Praise God. Naalala ko, nag-umpisa kami sa ministry. Grabe na. Nagpapagamit tayo sa ministry, mga kapatid. Praise God. Maraming mga pagsubok. Maraming mga problemang dumarating. Pero, bakit tayo nagpapatuloy? Praise God. Naiisip ko lagi, we are more than conqueror. Yung mga bagay na amin na naranasan, ang sabi ko, Panginoon, itong mga bagay na ito, hindi ito magdi-discourage sa akin. Bagkus, ito ang magpapaalala sa akin na ikaw ay mabuti at hindi mo pababayaan. Hindi mo kami pababayaan, Panginoon, kahit saan man kami magpunta. At totoo ang Diyos. Hindi tayo pinapabayaan ng ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah! Magpapagamit lang tayo. Gumawa lang tayo sa harapan ng ating Panginoon, sa paningin ng Diyos, mga kapatid. Gumawa tayo, mga kapatid. Magpapagamit tayo sa gawain ng Panginoon. Magdala tayo ng kaluluwa. That is, ito yung mga pamamaraan na kung paano natin labanan ang kaaway, kung paano tayo magigipaglaban sa pananampalataya. Yung may maraming mga pananampalataya na hindi ayon sa Biblia, pero tayo nasa katotohanan, mga kapatid. Hindi tayo magpapatalo. Dali natin ito sa mga tao. Praise God. At ito ang mga bagay na magpapaalala sa kaaway na hindi ka mananalo sa mga mananampalataya. Palakpakan natin ang Diyos, mga kapatid. Hallelujah! Nag-pandemic. Biglang nahintong gawain. Sabi ko, Panginoon, itong pandemic na ito, gawin mong pagpapala sa mga kapatiran. Nakatingin lagi yung kaaway. Diba? Ano kayang reaction nito? Kailangan ma-attack natin ang kaaway, mga praise God. Marami mga techniques sa kaaway, mga kapatid. Praise God. Luke chapter 11. Ayun, tagalog na. Pagka ang lalaking malakas
na nasa dadahang lubos ay nagbabantay sa kanyang sariling looban. Ang kanyang mga pag-aari ay wala sa panganib. Pagka malakas ka, sabi dito, malakas na nasa sandatahan ng lubos. Ibig sabihin, kumplito. Malakas na nga, mayroon pang mga sandata. Hindi ka talaga pwedeng talunin ng kaaway. Pag malakas ka, ha? Anong mangyayari kung marami kang sandata? Maraming itak, lahat na mga bulo, mga piko, ano pa, mga asaron, kung hindi ka naman malakas, baka pagbuhat mo na hindi mo rin mabubuhat. Ang ibig kong sabihin, kailangan malakas tayo spiritually. Dahil ang ating pagkikipaglaban ay hindi laban sa laman, kundi laban sa espiritu. Sina ang ating binasa kanina, laban sa espiritu ng kadiliman. Ano ang kailangan nating palakasin? Palakasin natin spiritually. Palakasin natin ang ating spiritual, mga kapatid, sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia, sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos, sa pamamagitan ng pagluhod ng ating mga tuhod upang manalangin sa ating Panginoon. Para ikaw'y lalakas. Nasandata ang lubos, nagbabantay sa kanyang sariling looban, ang kanyang pag-aari ay wala sa panganib. Wala sa panganib. Dadapat kung siya'y datna ng ibang lalong malakas kaysa kanya at siya'y matalo, ay kukunin nito sa kanya ang lahat ng kanyang sandata na kanyang inaasahan at ipamamahagi ang mga nasamsam sa kanya. Ito yung mahirap, mga kapatid. Praise God. Kung hindi tayo malakas, kukunin talaga sa'yo. Aagawin sa'yo lahat ng sandata mo. Praise God. Kung hindi tayo malakas spiritual, mga kapatid, hallelujah, matatalo tayo ng kaaway. At lahat ng nandyan sa'yo ay kukunin ng kaaway. Hindi tayo papayag. Hindi po tayo papayag, mga kapatid, na ganun ang mangyayari sa atin. Kaya nga mayroon tayong pag-atin ng mga Bible study, mayroon tayong pag-atin ng mga prayer meeting, mayroon tayong mga fasting, mga kapatid, mayroon tayong Sunday service umaga, may Sunday service sa hapon. Praise God. Bakit? Gusto natin laging malakas. Hallelujah. Habang tayo naghintay sa ating Panginoon, nandun palagi ang kalakasan. Bakit? Masipag tayong umating sa gawain ng ating Panginoon. Kapatiran, ang sabi niya, gusto ko talagang lumakas, Panginoon. Pastor, gusto ko talagang malakas palagi. Sige. Hindi bakit late ka lagi? Gusto mo lumakas, lagi ka naman late. Hindi ko maintindihan yung tao mga kapatid. Hindi, wala naman dito yun. Pero pa dito? Pastor, gusto ko ng blessing. Bigay piso. Gusto ko ng blessing, pero pag nagbigay ko ng offering, piso. Halos may guma pa. Gusto ko ng blessing. Kaya guma, pag-inulat ko, mabilis yung balik. Gusto ko blessing, Pastor. Hindi ka pa nagbibigay sa gawain ng Panginoon. Madamot ka. Gusto mo ng blessing, magnanakaw ka naman. Hindi ako nagsabi. Sinasabi ko, pero sinasabi talaga ng Biblia. Gusto mo ng protection, hindi ka naman nagtatights. Talo ka sa labanang pananampalataya. Sa mga bago, may mga pag-aaral kayo niyan. Pero sa mga mataganda, huwag tayong maramot.
kung gusto mo ng pagpapala. Huwag natin nakawin yung para sa Diyos kung gusto mo ng proteksyon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kapag hindi natin nagawa yun, may labangan. Sabihin ng kaaway, ano ka na, 1-0 na agad. Praise God. Pastor, pwede pa ba magbago? Pwede pa. Hindi pa bumalik ang Panginoon. Parating pa lang. Praise God. Pastor, magtapat na talaga ako sa Panginoon. Pwede pa. Kung gusto mong mananalo sa labanan, mga kapatid. Dahil minsan yun ang ginagamit ng kaaway. Yun ang tinuturo sa iyo. O ikaw nga'y ganito. Ikaw nga'y ganito. Ikaw nga'y ganito. Talagpakan natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Praise God! Tuloy natin. Datapat mong siya'y datna ng ibang lalong malakas kaysa kanya at siya'y matalo ay kukunin nito ang kanyang mga lahat na sa kanya'y sandata na kanyang inaasahan at ipamahagi sa mga nasamsam sa kanya. Praise God! Habang tayo ay nagkikipaglaban, mga kapatid, kailangan natin sa ating mga buhay yung tinatawag na yung armor, mga kapatid. Put on the whole armor of God. Bakit? Nandito po tayo sa labanang spiritual. Praise God! Ang sabi ng Ephesians, ating binasa kanina, hallelujah, magpakalakas kayo sa Panginoon. Kailangan nating malakas sa Panginoon. Hallelujah! Sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan, magbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y magsitibay laban sa mga lalang ng dyablo. Magbihis tayo, mga kapatid. Hallelujah! Ang sabi ng Biblia, magbihis kayo ng buong kagayakan sa Diyos upang kayo'y magsitibay laban sa mga lalang ng dyablo. Marami pong lalang ang dyablo. Maraming mga ginagawa ang dyablo. Maraming mga techniques ang dyablo, mga kapatid. Hallelujah! Kailangan natin magpakatibay. Kailangan natin magpakalakas. Kailangan natin palagi ang presensya ng ating Panginoon. Kailangan natin palagi ang salita ng ating Panginoon. Kailangan natin palagi ang guidance ng ating Panginoon. Kailangan po natin ang pagkapuspos ng kanyang banal na presensya, ng kanyang banal na Espiritu Santo, mga kapatid. Kasi kung wala yan sa ating mga buhay, hindi tayo malakas at kaya tayong talunin ng kaaway, mga kapatid. Yun pong ingatan natin sa ating habang tayo naglilingkod sa ating Panginoon, habang tayo naghintay sa kanyang pagbabalik. Yun po ang ingatan natin sa ating mga buhay, mga kapatid. Praise God. Put on the whole armor of God. Kailangan natin yun. Praise God. Mayroon po tayong labanan, mga kapatid, spiritual. Ang sabi niya, this is not a wrestling match against a human opponent. We are wrestling with rulers, authorities, the powers who govern this world of darkness and spiritual forces that control evil in the heavenly world. Praise God. Yun po, mga kapatid. Hallelujah. Hindi ito labanan, mga kapatid, hindi ito laban sa tao, kundi laban sa kapangyarihan ng kaliliman. Na kapag tayo mahina at hindi tayo malakas spiritually, kaya tayong talunin ng kaaway. Ano gagawin? Stand! Alala ko tuloy yung aming anniversary ng aming topic, stand. Pastor, sulit ang aming picture. Sabi niya, dahil stand ang inyong tema, tayo lang tayo hanggang matapos ang picture. Tayo kami, mga kapatid. Isang oras mahigit. Tayo. Walang suko, yung mga matanda, sumasandal na. Ano ba yan, Pastor? Bakit ganun naman yung ating tema? Sabi ko yun lang, hindi natin pinagkasunduan. May pagod na talaga isang oras
mahigit. Stand! Ganun din sa labanan. Huwag kang pahina-hina. Dapat hindi mahinay tuhod. Malakas, mga kapatid. Labanan natin. Tumayo tayo. Anong ating tatayuan? Manindigan tayo. Sabihin ay, kala ko isa, tatlo pala. Hindi ka marunong manindigan. Diba? Stand! Dahil ang kaaway, nakatayo din. Ano pa? Kailangan natin ng belt of truth. Yung baywang natin na binasa natin kanina, mga kapatid. Alam niyo yung belt na yan. Dito. Alala ko na sa Japan ako. Bawat trabaho namin, mayroon kaming belt na malaki, pastor. Dito nakalagay. Hindi, nakasabit doon. Kung saan banda malapit. Na kapag ka nabali yung iyong inaapakan, lalambitin ka lang. Diba? Safety belt. Lalambitin ka lang. Bakit dito? Bakit hindi dito? Bakit hindi dito? Ha? Atay, ano? Pero bakit dito? Kasi ito ang parte na malakas, mga kapatid. Kahit sa mga hayop, di ba? Yung mga kabayo, mga ano, nilalagyan. Yung mga aso na sa isno, mga kapatid, nilalagyan nila dito ng mga ano. Tapos dito sa bandang balikat nila. Praise God. Kailangan yun. Kailangan matibay. Kailangan yung katotohanan, mga kapatid, ay hindi mababago sa ating mga buhay. Kaya nga, kailangan mong tumayo. Kailangan mong manindigan sa katotohanan, mga kapatid. Praise God. Ang sabi dyan, the lions encircled by the girdle of the central point of the fiscal system. And its scripture are described as the seat of power. Seat of power, mga kapatid, to smite through the lion, the loins is to strike a battle blow, to lay affliction upon loins is to afflict heavily. Kahit mabigat ka, mga kapatid, hallelujah, dito, matibay ito, matibay ang ating baywang, mga kapatid. Kaya ang sabi dyan, kailangan mo ng belt of truth. Kailangan yung truth kasi na nasa atin, yun po nagpapalaya sa atin. Kaya naging matibay yan, dahil ito'y yung mga kasalanan na nasa ating mga buhay, na nalaman natin ang katotohanan, pinapalaya tayo ng ating Panginoon. Ngayon, ang labanan ay nandiyan. Kailangan natin ang belt na yan, mga kapatid. Alam mo ba? Ang belt ay natatabunan din yung dito sa likod mo. Alam niyo, yung dito sa pinakababa natin ng backbones, mga kapatid, kapag ito na naapektuhan, nalulumpo ka. Nalulumpo ka. Kaya yun ang nilalagyan, mga kapatid, ng belt, mga kapatid. Ano pa ang ilalagay natin? Praise God. Yung breastplate of righteousness. Praise God. And having on the breastplate of righteousness. Praise God. Yung pong sabi ng banal na kasulatan sa Ephesians chapter 6 verse 14, magsinibay nga kayo ng inyong mga baywang ay may bigkis na katotohanan na may sakpat na baluti ng katwiran. Bigkis ng katotohanan na may sakpat na baluti ng katwiran. Ano pa, mga kapatid? Sa verse 15, ang sabi diyan, ang inyong mga paa ay may panyapak na paghahanda ng ebanghelyo ng kapayapaan. Tingnan mo dyan, no? The Roman soldier led the sandals bound around the ankle and start with hobnails, so his feet would not slip in the battle. Yung ganyan na, mga kapatid, nilalagay yan sa kanilang mga paa para hindi sila mahirapan, mga kapatid, sa kanilang pagtatakbo sa lahat, mga kapatid. Ano ang kailangan natin? Your faith should win the preparation of the gospel of faith.
Gospel of peace, mga kapatid. Hallelujah. Kaya kapayapaan ng ang Ebanghelyo ng kapayapaan, mga kapatid. Sa ating mga buhay, kailangan natin yun, mga kapatid. Sa atin, habang tayo nakikipaglaban, hindi ka pwedeng pumunta sa laban na walang sandata. Hindi ka pwedeng pumunta sa laban na wala kang alam. Hindi ka pwedeng pumunta roon. Kapag wala kang alam, dalawa lang mangyari sa iyo. Mamatay ka, mawarsya ka, uwi mo, mandaluyo ang bagsak mo kaya sa biluna. Dahil wala kang alam sa labanan. So kailangan natin yun, mga kapatid. Praise God! Yung ating pananampalataya, ang sinabi ng Bible, mga kapatid, ang iyong paa ay may panyapak na paghahanda ng Ebanghelyo ng kapayapaan. Ano pa? Number 4, kailangan natin ng helmet of salvation. And take the helmet of salvation. And verse 17, at magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan at ng tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Alam niyo yung espada, napakatalim. Ganon din yung salita ng ating Panginoon, mga kapatid. Mas matalim doon sa espadang dalawa ang talim, mga kapatid. Ang salita ng Panginoon, kailangan yan, mga kapatid. Kaya nga nag-aaral tayo, kaya nga nagbabasa tayo, mga kapatid, yung salvation, hallelujah, na dumarating sa ating, mga kapatid. Ilagay natin palagi yan sa, alam niyo ba, kung bakit isuot natin yan. Ang kaaway ay laging pinupunturya ang ating isip, brother ulit. Ito, eh dapat takpan natin yan ng helmet of salvation, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Ano? Magsabi nito, magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan at ng tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Salita ng Diyos, mga kapatid, na nababasa natin sa Biblia. Number 5, the sword of the Spirit, which is the Word of God. Ang sabi ng Hebrews chapter 4 verse 12, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Mabisa ba sa inyo salita ng Panginoon? Ito yung sabi ng Bible, at matalas kaysa anumang tabak na may dalawang talim at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasumasuan at ng utak, at madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka sa puso. Yun po yung salita ng ating Panginoon. Yun po yung gagamitin natin sa paglaban sa kaaway, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. You are a Christian and you don't know. Sabi dito, kapag ikaw daw ay Kristiyano, kung hindi mo daw alam ang salita ng Panginoon, you are a soldiers without a sword. Kaya kailangan natin yung salita ng Panginoon. Kailangan mo sandata, brother Odin. Pupunta ka sa labanan ng espada, hindi ka lang dadala. Hindi ko kailangan yung espada, suntok lang. Ba? Hindi yung sinasabi ng Biblia, kailangan espada. Ano yun? Salita ng ating Panginoon. Kung ikaw ay Kristiyano, walang alam sa Biblia, katulad ka raw ng isang sundalo na pumunta sa gira na walang sandata. Ano ang ginagawa mo doon? Nanunood? Praise God, hindi dapat ganun ang mga Kristiyano. Kailangan equip tayo sa salita ng ating Panginoon. Kailangan nagbabasa tayo sa salita ng ating Panginoon. Hallelujah! Para hindi ka matatalo ng kaaway. Para pagdating sa labanan, mayroon kang dalang matalim.
sa labanan, mga kapatid, makikipaglaban tayo. Hallelujah! Sa gawa ng kaaway sa sanlibutan ito, sa gawa ng kaaway sa mga tao, sa bawat isa sa atin, kailangan natin labanan ang gawa ng kaaway sa ating mga buhay. At kailangan nating manalo. Huwag mong ilagay sa isip ko, mananalo kaya ako. Ilagay mo sa isip mo, manalo talaga ako. Dahil kung ilagay manalo kaya ako, nagdadalawang isip ka sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Ang kailangan mong ilagay, mananalo ako. Dahil mayroon akong Diyos na hindi nagpapabaya sa bawat isa. Mayroon akong Diyos na hindi nagpapabaya sa akin. Ganun po tayo, mga kapatid. Hallelujah! Sa labanan, kailangan may positibo tayo pag-iisip, paniniwala sa kakayanan, mga kapatid. Ganun din sa ating spiritual na labanan, mayroon tayong paniniwala sa ating Panginoon. Mayroon tayong sandata, hallelujah, salita ng Diyos, hallelujah, sa bawat isa sa atin. Kaya hindi tayo pwedeng tatalunin ng kaaway. Ano ba ang mga pangarap ng devil, mga kapatid? The devil whispered in my ear sa mga babae, no? Iba yung sabi diyan, mga kapatid, diyan, medyo malabo na. Sabi diyan sa ating tinitingnan, today, I whispered in the devil's ear, I am a child of God, a woman of faith, a warrior of Christ. Yan ang sabi dyan. Pagdating sa isa, sa mga lalaki, ganun din. I am a child of God, and a man of faith, and a warrior of Christ. I am the storm. Bakit? Anak tayo ng Panginoon. Ano pa? Tayo po ay man of faith. Ano pa? Tayo po ay warrior ng ating Panginoon. Kaya nga ang kaway, kung titingnan mo yung kaway, siguro talagang naoblima siya, mga kapatid. Naoblima kapag tayo ay punong-puno ng pagtitiwala sa ating Panginoon. Kapag ang tao ay punong-puno ng salita ng ating Panginoon, hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin. At sa dulo, matatalo siya sa mga tao na mayroong pananampalataya at pagtitiwala sa ating Panginoon. Ano pa ang sabi? Praise God. Isya. Chapter 6, verse 16. Bukod dito, taglayin ninyo ang kalasan ng pananampalataya na siyang ipapatay ninyo sa lahat ng niningas na suligid ng masama. Pananampalataya. Shield of faith. Anong sabi ng James chapter 5? Ang panalangin ng pananampalataya ay magliligtas sa may sakit at ibangon siya ng Panginoon, at kung nagkasala siya ay ipapatawad sa Kanya. Yung panalangin ng pananampalataya, mga kapatid, ay magliligtas. Praise God. Ibabangon siya ng Panginoon. At kapag nagkasala, siya'y ipapatawad sa Kanya. Praise God. Hebrews chapter 10, verse 38, ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. At kung siya ay umurong, ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Tuloy lang tayo. Huwag tayong huminto.
tuloy lang ang ating paglilingkod sa ating Panginoon. Kahit anong mangyari, tuloy lang ang ating paglilingkod. Tuloy lang naging masaya tayo na nagpupuri sa Panginoon. Tuloy lang na maging masaya tayo naghihintay sa pagbabalik ng ating Panginoon. Praise God, hallelujah. May mga tricks o mga techniques ang kaaway, praise God, para guluhin ang ating pagiging masaya na naglilingkod sa Panginoon. Hallelujah. Pero hindi tayo pwedeng magpatalo, hindi tayo pwedeng magpadaig sa mga gawa ng kaaway sa ating mga buhay. Hallelujah. Magpatuloy tayong magpagamit, magpatuloy tayong gumagawa sa presensya ng ating Panginoon. Magpatuloy tayong mga kapatid sa ating pananampalataya ng ganito, masaya tayo, naghihintay sa pagbabalik ng ating Diyos. Kapag masaya tayo, naghihintay sa pagbabalik ng Diyos, ibig sabihin, tinalo mo ang kaaway araw-araw sa iyo po. Kailangan natin matatalo yan, mga kapatid. 1 Corinthians chapter 2 verse 5, upang ang inyong pananampalataya ay huwag masalig sa karunungan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Praise God, ang ating pananampalataya ay doon lamang sa ating Panginoon, mga kapatid. 2 Corinthians chapter 5 verse 7, nagsisilagat kami sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. Magsilagat tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, mga kapatid, hindi sa paningin. Praise God. Kung ikaw ay nagsilakad sa paningin, praise God, hallelujah, marami kang makikita na pwede mong ikabagsak sa iyong paglilingkod sa Diyos. Sabi ko lagi sa mga kapatiran, huwag kayong tumingin. Sabi ko, maglingkod kayo sa Diyos. Doon kayo sumamba sa Diyos. Huwag kayong tumingin sa akin. Dahil kung tumingin kayo sa akin, baka may makita kayong kapangitan at hindi na kayo magpatuloy. Tumingin kayo sa Diyos. Walang kapintasan ng Diyos. Dahil ang tao ay hindi perfecto. Mayroong pagkukulang ang isang tao, pero ang Diyos, wala pong pagkukulang ang Diyos, mga kapatid. Kaya dapat ang sabi ng Bible, doon tayo sa Diyos, hindi sa paningin, mga kapatid, kundi sa pananampalataya natin. Hallelujah! Tumingin tayo sa ating Panginoon. Lakihan natin ang ating pananampalataya. Itudo na natin, mga kapatid, hallelujah, ang pananampalataya natin habang tayo naghihintay sa pagbabalik ng ating Panginoon. Hallelujah! Sa Diyos walang kapintasan. Sana mga tao na natingin sa mga leaders, no, hindi. Sa Diyos tayo tumingin, mga kapatid. God wants His children to wear armor, not shackles. Yung po ang kailangan ng gusto ng Panginoon, yung armor ang isusuot natin. Hindi yung talikala. Praise God. Anong gagawin natin? Prayer is the energy that we take into battle. Ang sabi ng Ephesians 6:18, mga kapatid, na magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daing ng buong panahon at magpuyat sa buong katiyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal. Magsipanalangin. Tuloy ang panalangin. Praise God. Ipanalangin mo ang pamilya mo. Ipanalangin mo tatay mo. Ipanalangin mo nanay mo. Ipanalangin mo kapatid mo. Hallelujah. Lahat ng mga kamag-anak mo. Tuloy-tuloy lang ang panalangin mo. Ang sabi nito, kapatid, hanggang sasabihin ng Diyos sa'yo, it's over. Pero kung hindi pa sinasabi sa iyo, it's over. Tuloy lang ang iyong panalangin. Tuloy ang paglilingkod. Tuloy ang labanan. Hallelujah! Ang kaaway ay hindi magtatagumpay, mga kapatid.
labanang pananampalataya, kailangan natin ang panalangin, mga kapatid, palagi sa ating mga buhay. Yan ang hindi natin pwedeng kalimutan. Kalimutan mo lang kumain, huwag mo lang kalimutan tumawag, manalangin sa ating Panginoon. Kalimutan mo lang kung anong kalimutan mo. Huwag mo lang kalimutan tawagin ang Diyos palagi sa iyong buhay. Dahil yun po ang ating nagbibigay sa atin ng kalakasan. Yun po ang nag-promise sa atin. Tumawag kayo sa akin at ako'y sasagot sa inyo. Ganun po ang Diyos na ating pinaglingkuran. Sa gitna ng labanan, mayroong Diyos na tutulong sa ating mga. Hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Magtatagumpay tayo, promise ng Panginoon niya. I-bless tayo ng ating Panginoon. Promise ng Panginoon niya. Hallelujah! Ano man ang pangangailangan mo, ano man ang kailangan mo, basta ikay sumunod sa kalooban ng ating Panginoon, ibibigay ng Diyos lahat ng iyong panalangin, lahat ng iyong pangangailangan. Bakit? Sumunod ka sa salita ng ating Panginoon. Sinusunod mo ang tuntunin ng Diyos, ang kanyang mga utos, ang kanyang mga batas, mga kapatid. Sinusunod natin, mga kapatid. Hindi yan magiging hadlang. Yung panalangin, pagpapala, mga blessing ay darating sa iyong buhay. Bakit? Masunurin tayo sa ating Panginoon. Masunurin tayo sa kanyang mga salita. Sa pagkakipaglaban, mananalo tayo sa labanang pananampalataya. Bakit? Mayroon tayong salita ng Panginoon na nagbibigay guide sa atin. Salita ng Panginoon na nagbibigay instruction sa atin. Paano tayo manalo sa labanan? Salita ng Panginoon na magkukuring sa atin. Na sa panahon na tayo mislichos lumilihis, mga kapatid, mayroong salita ng Diyos na magkukuring sa atin. May salita ng Diyos, mga kapatid, na magagawa natin ang lahat ng bagay kung masunod lang natin ang lahat ng nakasulat sa banal na kasulatan. At kapag nangyari ang mga kapatid, ang labanan, ang sabi ng Panginoon, it's over. Tagumpay. Tapos na ang laban. Sasabihin sa iyo ng Diyos, "Well done, thou good and faithful servant." Welcome. Ganun po, sa akin yun po hinihintay ko. Hinihintay ko sa Panginoon, darating ang panahon, sasabihin sa akin ng Diyos, "Pastor Don, well done, thou good and faithful servant." Praise God! Kung ako ay magpatuloy na magpapagamit, patuloy na sumunod sa salita ng Diyos, patuloy na sumunod sa tuntunin ng ating Panginoon, maririnig ko yan sa Panginoon, "Well done, thou good and faithful servant, enter into my kingdom." Yun din ang maririnig ninyo kung tayo sumusunod at nanalo tayo sa labanan ito. Sasabihin din ng Panginoon sa iyo pagdating ng panahon. It's over. Salamat sa Diyos. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Pananampalataya, labanang pananampalataya. Ito yung na nasa ating labanan ngayon. So, huwag ka magbanjing-banjing. Magpatuloy ka sa paglilingkod mo sa Diyos. Huwag kang magpatalo sa mga problema. Huwag kang magpatalo sa mga pagsubok. Gawin mong stepping stone yan. Makarating tayo doon sa promise ng ating Panginoon. Purihin ng ating Panginoon. Tayo lahat mga kapatid. At ating ibigay sa ating pastor.